Hindi raw si VP Sara ang una tanging bise na may confidential fund. Tingin ng depensa, nagiba nila ang testimonya ng prosecution witness mula COA. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, ano ang sabi ng kampo ni VP Sara? Willard Sumentro ang naging cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon dito sa mga legal na usapin kaugnay ng confidential fund. Kaugnay nga dito sa impeachment article na tumatalakay sa umano'y paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sinimulan ni Defense Counsel Attorney Michael Powa ang cross-examination kay Roderick Wamil sa paggiba sa naging pahayag niya kahapon na tanging si VP Sara lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential fund. Buhat nang maupo siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong September 2014. Inilabas ni Powa ang isang dokumento mula sa Department of Budget and Management na isang Special Allotment Release Order o SARO. Kaugnay ito sa allotment ng confidential fund ng Office of the Vice President na inilabas noong December 22, 2014, mga panahon na nasa COA ICFAO na si Wamil. I have to apologize if I offended anyone from BPB Nice camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014. Because kahapon, nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong Vice President lang nang na-audit mo sa ICFAO? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in ICFAO, siya lang naman yung Vice President na may ganong appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita na parang pinapalabas si VP Sara lang ang first ever Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Sunod namang tinumbok ni Atty. Powa kung sino ang nag-issue ng confidential fund para sa Office of the Vice President na naging sentro ng audit report ni Wamil. Kinumpirma naman ni Wamil na batay sa mga record na naisumite sa kanya ay ang Office of the President ang nagbigay ng confidential fund sa huling quarter ng 2022 dahil hindi naman nakalakip sa General Appropriations Act ang nasabing pondo. Tinalakay din ni Powa ang confidentiality ng mga impormasyon na nakasaad sa liquidation ng confidential fund kung saan nakasaadaan niya sa Commission on Audit Circular No. 92-385 na inisyu noong October 1992. Nakasaad dito na kapag isiniwalat ang mga detalye ay maaring maglagay sa panganib sa buhay o ari-arian at maaring ikabulilyaso ng intelligence o confidential operation ng isang tanggapan ng gobyerno. I just really wanted to establish kung ano yung naging source ng confidential funds ng OVP. Dahil for example, noong 2022, aminado naman tayo na wala po yun sa General Appropriations Act. At gusto ko lang ma-highlight na legitimate naman yung pagbigay ng confidential funds sa OVP at sa DepEd for 2023 naman. Ginamit lang po natin yun para lang maintindihan ng taong bayan kung bakit may confidential funds. Kasi nandun sa whereas clauses yung reason nila. But as to basis, it was parang initiatory on my part na nagkukwento kasi ako sa cross-examination, di ba? So, para makwento ko ang paano gastusin ng confidential funds, sinimulan ko lang sa kwento na kung ano ba talaga ang purpose at reason bakit meron tayong confidential funds at kung bakit minsan, kailangan ng resibo sa iba, pero bakit sa confidential funds, documentary evidence of payment lang ang tawag. Willard, bukas nakatakdang sagutin ng depensa itong motion for judiciary notice na inihain ng prosekusyon. Pero ayaw pang ilahad ni Atty. Powa kung ano yung magiging laman ng kanilang tugon. Dito naman sa issue ng scam statement, ni Atty. Lorna Capunan, sinabi ni Atty. Michael Powa na dapat lang itong ma-strike out sa record ng impeachment court dahil hindi naman angkop o out of order na manggagaling sa isang abogado ang nasabing statement dahil dapat manggaling ito sa isang ebidensya o sa isang testigo na competent na magsabi sa ganong mga pahayag. At sa issue naman ng 11 days na paggastos ng confidential fund, sinabi ni Powa na napatunayan nila mula mismo sa testigo ng prosekusyon na walang anumang circular mula sa COA na nagbabawal na gastusin ang isang confidential fund sa loob lamang ng isang sa loob ng isang araw, 2 araw o 11 araw. Kung ito ba ay nagastos ng tama, yan ay kailangan pa daw patunayan ng prosekusyon. Willard?
Maraming salamat Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.